Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Magandang umaga po sa bawat isang nakikinig dito po sa ating bansa at maging sa mga taga-subaybay po na nasa ibang bansa. Ang ating pong morning devotion ay magmumula po sa DFC Maria Paz under District 2 sa pangunguna po ng Pastora or Ma'am Baby Quejada at sa ilalim po ng aking senior pastor, Pastor Alex Riquintel, at sa ilalim din po ng aking pastor sa lugar na ito, Pastor Israel Martin. Mapagpalang ang araw po sa bawat isa. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ay mawit po tayo sa Panginoon ng isang pagsambang awit. Sabayan niyo po ako. Awitin po natin yung kahanga-hangang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tapat at walang katulad ang Diyos sa kahit anumang sitwasyong dinadaanan, di nagkukulang, biyaya niya'y laan. Tapat at walang katulad ang Diyos sa kahit anumang sitwasyong dinadaanan, di nagkukulang, biyaya niya'y laan. Kahangahangang Diyos, karapat-dapat sambahin ng lubos. Mga kamay itinataas, patunay na di niya iniwan, at tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos na walang kapantay. Kahangahangang Diyos, karapat-dapat sambahin ng lubos. Mga kamay itinataas, patunay na di niya iniwan, at tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos na walang kapantay. Sa Diyos na walang kapantay. Sa Diyos na walang kapantay. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Diyos na mabuti, dakila at tapat, walang kapantay, walang hanggan. Hallelujah. Pinupuri namin kayo sa inyong kabutihan, kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kaluwalhatian na di mapapantayan. Hallelujah. Salamat po sa inyo sa umagang ito, sa panibagong buhay at lakas na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa pag-iingat sa nakaraang magdamag, Panginoon. At salamat po sa pag-aaral namin ngayong umaga, Panginoon. Dalangin namin na patuloy kaming matuto, patuloy kaming tumibay, patuloy kaming lumakas, patuloy kaming tumatag, Panginoon, sa mga napapag-aralan namin, Panginoon. Magbigay kagalakan, magbigay kalakasan ang inyong mga salita sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po ang inyong pagsama, dalangin ko po ang inyong pangunguna, Panginoon. Tago niyo po ako sa inyong likuran at ang inyong mensahe, Panginoon, ang patuloy na makarating sa inyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo ang kabuuan ng pag-aaral na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang ating pong teksto ay nasa Awit, chapter 37, verse 4. Basahin ko po.
Awit chapter 37 verse 4. Kay Yahweh mo hanapin ang ligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Diba po, kapag may isinet tayong mga bagay na gawin at ito ay natapos natin, nagawa natin ng maayos, tinatawag natin iyong tagumpay. Kapag may mga pangarap tayo na natupad, tinatawag po natin itong tagumpay. Kapag may panalangin na tinugon ang Panginoon, tinatawag natin itong tagumpay. Ang simpleng term po ng tagumpay sa English ay tinatawag nating success. Pero may bago pong katawagan. Hindi ko po alam kung siya bago, pero isang mas malalim na katawagan sa tagumpay ay tinatawag po nating breakthrough. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa akin pong pagsasaliksik. I-research ko po ang word na breakthrough. Ito ay sa Tagalog ay pambihirang tagumpay. At sa English naman po, ito po ang sinasabi ng word na breakthrough. Breakthrough is not explicitly mentioned, but the concept is evident throughout the scripture. Sabi dito ay, kasi meron po tayong tinatawag na spiritual breakthrough. Hindi daw po binanggit sa scripture, pero evident or yung konsepto niya ay evident sa buong scripture. It can be understood as a significant and sudden advancement or overcoming of an obstacle often attributed to divine intervention or guidance. So, kaya po ito ay tinatawag nating pambihirang tagumpay dahil sa may divine intervention and guidance. Divine intervention or guidance. Kaya po natin siya tinatawag na pambihirang tagumpay dahil naroon yung divine intervention. Isa pa pong definition of breakthrough ay God's power and faithfulness in the lives of His people. Ang katapatan ng Diyos, kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. At isa pa po ay receiving blessings. Matatawag din po nating breakthrough kapag tayo ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. So, yun po yung mga definition or pagsasalarawan patungkol po sa word na breakthrough or sa Tagalog po ay pambihirang tagumpay. From the word na pambihira ay masasabi po natin na talagang pambihira dahil naroon ang pagsama ng Diyos. Naroon ang paggabay ng Diyos. So, salamat po sa Panginoon. Meron po akong mga inihandang halimbawa dito ng mga karakter sa Bible na nakaranas ng pambihirang tagumpay. Dahil naroon ang pagsama ng Panginoon. Number 1 po si Abraham. Alam po natin si Abraham ay sa kabila ng kanyang katandaan at pagkakaroon ng asawa na walang kakayahang magkaroon ng anak, ay naging ama ng maraming lahi, may maraming saling lahi, anong kasindami ng buhangin at bituin sa langit. Dahil yon sa pagsama, dahil sa naroon ang pagsama ng Panginoon sa kanyang buhay. So si Abraham po ay nagkaroon ng anak at pinagmulan siya ng maraming lahi, ay maraming salin lahi. Sorry po. Number 2, si Gideon. Si Gideon po ay alam natin na nakipaglaban sa daang libo sa kabila po na sila ay kakaunti ang bilang. Naging matagumpay or nagkaroon sila ng pambihirang tagumpay dahil sa pagsama ng Panginoon. Si Jehoshaphat, isa pa po si Jehoshaphat, alam po natin ang kanyang pakikipaglaban ay dahil, ang kanilang tagumpay ay dahil sa pagsama ng Panginoon. Matatandaan po natin si Jehoshaphat ay nakipaglaban hindi sa pamamagitan ng mga kagamitang pandigma, kundi nagtagumpay sila dahil sa specific instruction na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sumunod sila at nakamta nila yung pambihirang tagumpay. Si Joshua po ay isa pa rin pong nakaranas ng pambihirang tagumpay
dahil sa pagsunod sa specific instruction ni Yahweh, sa specific instruction ng Panginoon. Naranasan nilang nakapagpabagsak sila ng Wall of Jericho, hindi sa pamamagitan ng mga talagang alam natin na magpapabagsak. Iba ang iniutos sa kanila ni Yahweh, kakaiba. Sumunod sila at nakuha nila yung pambihirang tagumpay. Again, dahil sa pagsama ng Panginoon. There is God's power involved. Si David, isa pa po. Maraming pakikipaglaban si David na siya ay nagtagumpay dahil sa pagsama ng Panginoon. Isa pa po ay tumanggap siya ng pagpapala from shepherd to king. Alam po natin si David ay isang pastol, ngunit siya inalagay mula dun sa mababang kalagayan sa lipunan hanggang sa pinakamataas na posisyon sa Israel. Siya ay naging hari dahil sa Panginoon, pagpili sa kanya ni Yahweh. Si Ana po sa Lumang Tipan. Si Ana po, matatandaan natin si Ana ay walang kakayahang magkaroon ng anak. Siya po ay baog at siya ay dumadalangin sa templo. Siya ay taimtim na dumadalangin sa templo. At sa kanyang pagdalangin, siya po ay napagkamalang lasing. Dumadalangin siya sa Panginoon, taimtim na dumadalangin kay Yahweh dahil dumadanas po siya ng pagkutya dahil sa kawalan ng anak or kawalan niya ng kakayahan na magkaroon ng anak. Dumadanas siya ng pagkutya at ang lahat ng pighati ay idinudulog niya sa Panginoon. At doon ay tinugon siya ng Panginoon. Mula dun sa pagiging baog, binigyan siya ng anak ni Yahweh at hindi lang basta anak, hindi pangkaraniwang anak, kundi ang kanyang anak ay si Propeta Samuel na naglingkod kay Yahweh. Si Ruth po, matatandaan natin. Alam natin itong si Ruth. Ito po ay medyo kakaiba. Bakit po kakaiba? Kasi si Ruth ay hindi isang Israelita. Siya ay isang Moabita. Pero nakaranas siya ng pambihirang tagumpay dahil pinili niya si Yahweh. Ano kung sabi po doon sa Ruth ay sinabi niya sa kanyang biyanan na kung saan ang bayan niyo, yun ang magiging bayan ko. Kung saan kayo titira, doon ako titira. Kung sino ang Diyos niyo, yun ang magiging Diyos ko. Kasi iba ang sinasambang Diyos ng mga Moabita. Pero iba ang naging desisyon ni Ruth. Iba yung katapatan niya dun sa kanyang biyanan hanggang sa pagpili ng Diyos at hindi siya nagkamali. Dahil doon, nakanta niya yung pambihirang tagumpay. Dahil si Ruth ay naging ninuno ng Panginoong Jesus. Sa kanila nagmula ang salinlahi na napangasawa niya si Boaz, naging anak nila si Obed, naging anak ni Obed si Jesse, at si Jesse ang pinagmula ng Haring David na sa kanilang linya nagmula ang Panginoong Jesus. Masasabi po nating pambihirang tagumpay dahil naroon ang pagpapalang nagmumula sa Panginoon. Si Esther, isa pa po itong may pambihirang tagumpay dahil sa pagsunod sa Panginoon. Si Esther ay naging reyna, at yung breakthrough nila ay nagligtas sa kanilang mga kababayan. Praise God. Sa Bagong Tipan naman po ay si Elizabeth. Si Elizabeth na ina ni Propeta Juan Bautista. Siya ay nakaranas din ng pambihirang tagumpay dahil sa kagaya din ni Ana, siya ay walang anak. Siya ay walang kakayahang magkaanak dahil siya ay baog at sila ay parehong matanda na ng kanyang asawa ni Zacarias. Ngunit, pinagkalooban sila, naging kalugod-lugod sila sa mata ng Panginoon. At sila ay pinagkalooban ng anak. Kagaya ni Propeta Samuel, hindi lang pangkaraniwan, kundi si Propeta Juan Bautista ay may malaking papel na ginampanan sa pagdating, sa pagparito ng Panginoong Jesus. Siya yung naghanda ng daraanan ng Panginoon. Si Propeta Juan Bautista na anak na ipinagkaloob kay Elizabeth at Zacarias.
Isa pa po si Maria. Maria na inani ng ating Panginoong Hesus, ang kinasangkapan upang ipagdalang tao ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Isang pambihirang pagpapala dahil naroon ang pagsama at pagpapalang nagmumula sa Panginoon. Si Maria ay hindi naman sa pagiging bahog, kundi sa pagiging birhen, siya ay nagdalang tao at pinakakaiba sa lahat ng pagdadalang tao. Dahil ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Siya yung pinagpala sa lahat ng babae ng panahon nila. Dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo, sa dinami-dami, siya yung napili. So, pambihirang pagpapala, pambihirang tagumpay, at matatawag po nating breakthrough. Men, salamat po sa Panginoon. Ngayon, ano po ba? Ano po ba yung mga essentials or may mga kailangan upang makaranas tayo ng pambihirang tagumpay or breakthrough? Salamat po sa Panginoon. Una po dito ay pananampalataya or faith. Pananampalataya sa salita ng Diyos, pananampalataya sa magagawa ng Diyos, pananampalataya sa pangako ng Diyos. Kailangan nating manampalataya. Kung papaanong sumampalataya si Abraham sa pangako ng Diyos. Hindi man na niya nakita, pero tinupad ng Panginoon dahil tapat ang Diyos. Sabi dun sa ating interpretation kanina ay God's faithfulness to His people. Salamat sa Panginoon. Praise God. Kailangan po natin ng pananampalataya. Pangalawa, kailangan po natin ng pagsunod. Kailangan nating sumunod. Si Abraham sumunod po siya sa Panginoon nang siya ay utusan ng Panginoon na magpunta dun sa lugar na hindi siya familiar, pero siya ay sumunod. Pagsunod. Isa pa pong halimbawa ng pagsunod. Hindi na po ako lalayo dun sa mga naging halimbawa ko kanina. Si Elizabeth. Si Elizabeth na ina ni Propeta Juan Bautista. Ang sabi doon sa aklat ng Lucas ay naging kalugod-lugod sila sa Panginoon dahil sa pagsunod nila sa tuntunin ng Panginoon. Kaya sila naging kalugod-lugod. At dahil doon, dumanas sila ng pambihirang pagpapala, yung pagkakaroon ng anak. Naniniwala ako na from the time na sila ay mga bata pa, itinuturo na sa kanila ang pagsunod or yung mga kautusan ni Yahweh at sinunod nila yon hanggang sa kanilang pagtanda. Dahil nang pagkalooban sila ng anak, sila ay matanda na. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Kailangan po natin ang pagsunod kung nais natin na dumanas ng pambihirang tagumpay mula sa Panginoon. Pangatlo po ay prayer or pananalangin. Hindi na rin po ako lalayo sa naging halimbawa ko kanina, si Ana. Si Ana na isang baog. Siya ay taimtim na dumadalangin sa templo. At nang dahil doon, pinagkalooban siya ni Yahweh ng anak. Kailangan po nating manalangin. Kailangan pang makamta natin yung mga pambihirang tagumpay, we should be prayerful at mga panalangin taimtim. Salamat sa Panginoon. Dahil sa pananalangin, patuloy tayong umuugpong sa Panginoon. Patuloy tayong umuugnay sa Panginoon. Patuloy na nakakamta natin yung tulong na nagmumula sa Panginoon. Patuloy nating nakakamtan yung guidance na nagmumula sa Panginoon. Kaya kailangan po nating maging mapanalanginin at alam nating ang Panginoon ay tumutugon sa mga dalangin. Kagaya ni Ana na tinugon ng Panginoon. At marami pang mga karakter sa Biblia na tinugon ang kanilang mga panalangin. Salamat sa Panginoon. Isa pa po ay fasting, pag-aayuno. No? Hindi na po ako lalayo, hindi na rin po ako lalayo. Sino po ang nakaranas ng breakthrough dahil sa pag-aayuno? Si Reyna Esther. Si Reyna Esther ay nakaranas at si Mordecai ay nakaranas ng pambihirang tagumpay dahil sa pag-aayuno. Ang kanilang tagumpay ay kaligtasan ng kanilang mga kababayan.
At naniniwala po ako na ako or tayo po ay naging bunga ng panalangin at pag-aayuno ng iba. Tayo ay naging bunga at panalangin ng pag-aayuno ng mga nauna sa atin. Kaya kailangan gawin din natin yung same pattern na ginawa nila. And evident po yun na ang pag-aayuno ay nagdudulot ng kaligtasan. Kagaya dito sa Book of Esther. Kagaya ng ginawa ni Reyna Esther. Nagdulot ng salvation yung pag-aayuno nila. Naniniwala ako na marami pa tayong mga kaluluwa na gustong maligtas at itinuturing natin na tagumpay sa ating mga buhay kapag may mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak, sambahayan tayong naliligtas. Kaya if we want breakthrough, let's practice and gawin nating lifestyle po yung pag-aayuno. Sa aking buhay, naranasan ko po ito. Kaya salamat sa Panginoon. Number 5 is patience or waiting, paghihintay. Ito po ay medyo di tayo naiinip at sa ating pagkainip ay gagawa tayo ng ibang paraan. Kailangan po nating maghintay. Kagaya po ng ginawa ng mga apostol sa paghihintay sa ipinangakong banal na Espiritu. Hindi po lahat ng nakakita ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit ay nakaranas din noon ng pagkapuspos na nagmumula sa banal na Espiritu dahil ang iba ay hindi naghintay. Pambihirang breakthrough din po ito. Pambihirang tagumpay din po ito. Na yung kapuspusang nagmumula sa banal na Espiritu at ito ay unang naranasan ng mga taong naghintay, nanalangin, na sila ang unang nakaranas. May mga tao na sana naranasan nila, kaya lang hindi sila naghintay. Kaya salamat sa Panginoon, mahalagang aspeto na tayo po ay maghintay sa kung ano ang instruction ng Panginoon. Huwag tayong mainip at habang naghihintay tayo ay patuloy tayong umuugnay sa Panginoon. Patuloy tayong nananampalataya, nananatili, nagpapatuloy, dumadalangin sa Panginoon. Patotoo ko lang po. Isang maikling patotoo ko lang po dito sa mga bagay na pinag-aaralan po natin. Dahil salamat po sa Panginoon sa mga nakaraang taon na ng pagpapatuloy, kaya po ng kasaysayan ng aking buhay, nang magbalik loob ako sa Panginoon. Matagal po akong nahinto sa pagdalo, matagal akong nahinto sa pakiki-involve sa mga kapatiran dahil sa mga circumstances po na nangyari sa buhay ko. At nang magdesisyon ako na magbalik loob sa Panginoon, ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naranasan ko ngayon yung mga tagumpay na nagmumula sa Panginoon. Tagumpay na ibinibigay ng Diyos sa buhay ko. Kagaya nga po ng nasa ko, nung bata pa ako, nagnasa ako na magpastor. Desire po ng puso ko na magpastor or maging pastor sa isang personal reason. Kaya lang bata pa po ako nun. Hindi ko alam kung paano siya mangyayari. Pero, hindi ko na siya inisip kung paano. Basta nanatili siyang desire. At salamat sa Panginoon, dumating sa punto na nagkaasawa na ako, nagkaroon ng mga anak. Nawala na siya. Kala ko hindi na siya mangyayari. Ang alam ko lang, ang desisyon ko lang sa buhay ko ay magpapatuloy ako. Magpapatuloy ako sa Panginoon. Ang naging desisyon ko ay gawin ko yung sinasabi ng Matthew 6:33. Dahil may mga pangarap ako. Dahil may mga gusto ako. Hindi naman, mga spiritual goal sa buhay ko and for my family. Yun lang naman po ang goal ko. Yun lang ang gusto ko. At salamat sa Panginoon, nakikita ko yung mga bagay na idinadagdag ng Diyos sa buhay ko. Kagaya nga po ng sinabi ko, hindi ko alam na mangyayari pa yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Una, nakapag-aral po ako sa Bible School through extension class. At sa August po, sa biyaya ng Panginoon ay
gagraduate na po. Salamat sa Panginoon. Yun po ay hindi ko na inasahang mangyayari pa. Pero nangyari dahil naroon yung pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa buhay ko. Pangalawa, hindi ko po akalain na magkakaroon ng gawain dito sa lugar namin dahil napakalayo po nito. Wala po akong kakilalang believer dito. Mag-isa lang po ako. Mag-isa ako dito na kumbaga dayo. Para kang si Ruth. Dayo ka. Dayo ako sa lugar na ito. Taga rito ang asawa ko. Hindi ko po inasahan na magkakaroon ng gawain dito. Kasi ang aking plano, noong time na yon, yun po ay time ng pandemic, na ako ay nagbalik dito, at online church ang paraan para maka-attend ka. Wala po akong physical church. At ang dumating na yung nagkakaluwagan na gusto ko nang umattend ng church, naghahanap po ako, nagsisearch ako ng pwedeng attendan. Kasi nang bala ko, naghahanap ako ng church kasi gusto ko ng physical church, a-attend ako. Kaya lang sabi ng aking pastor na si Pastor Alex, maghintay ka, pupuntahan ka ni Ma'am Baby dyan. Yan po ang sabi niya. Pero matagal po yun. Sinabi niya, hindi ko alam kung ano, matagal po yung ipinaghintay ko. Sa kabuuan po ay 2 taon. 2 taon akong naghintay na ako ay ng instruction na kung saan ako a-attend. Kasi gusto ko na po ng physical church. Kasi imagine po yung 2 years na hindi kayo uma-attend ng physical church. Mag-subscribe kayo online. At alam po natin napakaraming disadvantage na online. Minsan mawawala ng signal. Minsan naman, sisimba ka. Kung kailan ka nagsisimba, saka may pupuntang tao sa'yo. Maraming istorbo. Kaya sabi ko, gusto ko na ng physical church. At iba po talaga yung sama-sama kayong nagpupuri sa Panginoon. Kaya gusto ko na po ng physical church noon. Kaya ang sabi ni Pastor Alex po sa akin ay, maghintay ka at pupuntahan ka ni Ma'am Baby. Sumunod po ako kay Pastor Alex. Naghintay ako. At sa biyaya ng Panginoon, after 2 years po ay dumalaw po si Ma'am Baby. At isang pagpapala po yung, nung hinintay ko siya, isang pagpapala yung aking natanggap. Kasi hindi ko nga po inaasahan, sabi po niya sa akin, gusto mo bang mag-aral sa Bible School? Gulat na gulat po ako. Kasi para sa akin ay, papaano? Para sa akin, papaano? Papaano po kaya yun? Pero syempre gusto ko po. At yun po pala ay through online class. Kaya talagang posible. Kaya salamat sa Panginoon. Nagdesisyon lang po ako magpatuloy. Nagdesisyon akong manatili. Nagdesisyon ako na unahin ang Panginoon. May mga pagkakataon na yung pagsunod ay nadadala ng pag-uusig. At patuloy kong inihingi ng payo sa aking mga pastor at sinasabi nila na sumunod ka, malay mo, yung pinapanalangin mo, bigyan na sa'yo ng Panginoon. Sabi po sa akin ni Pastor Micah. Malay mo, yung pagsunod mo, kaligtasan ng asawa mo. Sabi po niya sa akin at kinangkar ko po yung mga pag-uusig kong nararanasan sa tulong at habag ng Panginoon. Patuloy ako sa pagsunod kahit na dumadanas po ako ng pag-uusig. Salamat po sa Panginoon. May mga bagay na ginagawa po ang Diyos sa buhay ko na hindi ko na po talaga inasahan, hindi ko hiniling sa panalangin, pero kagaya ng pangako ng Panginoon at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Kaya may mga idinadagdag po ang Panginoon, may mga tagumpay, may mga pagpapalang nakakamit mula sa Panginoon ng dahil sa pagsunod. At marami po ito. Dahil ang breakthrough ay pwedeng sa physical at pwede rin pong sa spiritual. Kaya magnasa po tayo na lalong-lalo na po sa ating mga spiritual. Ang isa pa pong idinagdag sa akin ng Panginoon ngayong taon, bukod po sa gagraduate na kami ng aking mga kaklase sa August, ay nagkaroon po ako ngayong taon ng isang 2 palapag na bahay. Sa totoo lang po, salamat po sa Panginoon, hindi ko po ipinagyayabang sa inyo. Pero talagang totoo ang pangako ng Panginoon. Yun po para sa akin ay hindi ko pinapangarap kasi wala akong kakayahan at hindi na rin po ako masyadong nakafocus sa
temporary things. Mas nagpo-focus na po ako ngayon sa mga bagay na magdadala sa atin dun sa isang, alam po natin yung buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ng Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon, totoo po yun, na ang Diyos ay tapat, ipaparanas niya sa iyo yung kanyang katapatan. At sa kabila po, lahat ng ating pinag-aralan, mga examples, mga dapat gawin na ibahagi ko po sa inyo, sa kabila po ng lahat ito, on top of this, tatandaan po natin ang ating, hindi pa man kayo nagkakaroon ng, or hindi nyo pa man nakukuha yung ipinapanalangin nyo sa Panginoon, yung mga specific prayers natin sa Panginoon, tatandaan po natin na ang Panginoong Jesus po ang ating ultimate breakthrough. Amen po. Ang Panginoong Jesus ang ating ultimate breakthrough. Kahit hindi pa po natin nararanasan yung mga specific prayers, kung sa ating tingin ay hindi pa tayo dumadanas ng breakthrough, nakaranas na po tayo. Yun po yung tandaan natin, nakaranas na tayo dahil ang pagsilang ng Panginoong Jesus ay ang ultimate breakthrough of all humanity. Ang pagsilang ng Panginoong Jesus, ang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang muling pagbabalik, yan po ang ultimate breakthrough nating mga mananampalataya. Nang tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay, siya yung ultimate breakthrough. At yung ibang mga bagay ay idadagdag niya po sa buhay natin. Kaya salamat po sa Panginoon, habang nananalangin tayo, wag po natin kakalimutan that Christ is our ultimate breakthrough. Kasi sabi po dun sa Book of Luke, yung kapanganakan ng Panginoong Jesus ay magdudulot ng galak sa lahat ng tao. Kaya, ang Panginoong Jesus po ang ating ultimate breakthrough. Nang tayo ay makakilala sa Kanya, magpatuloy, at manatili, yan po ay breakthrough. Tagumpay po yun. Kaya salamat sa Panginoon, ang ibang mga bagay po ay idadagdag sa atin ng Panginoon. Manatili po tayong nagpapatuloy, nananampalataya at nakikipagniig sa Panginoon. Patuloy na sumusunod at nananalangin. Because Jesus is our ultimate breakthrough. Kaya salamat po sa Panginoon. Naway na pagpala po kayo ng ating napag-aralan ngayong umaga. At tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po sa inyo, Panginoon, ngayong umaga. Kay Diyos na mabuti, kay Diyos na tapat, kay yung Diyos na nagdaragdag sa mga buhay namin. Salamat sa inyo, Panginoon, kung papaano na naranasan ng mga characters sa Bible, Panginoon, yung mga pambihirang tagumpay dahil sa inyong pagsama. Lord, naniniwala po kami na dadanas din kami ng mga pambihirang tagumpay dahil kay yung Diyos na gumagabay, sumasama sa amin. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon, ano man po yung aming mga napag-aralan na essentials upang magkaroon ng breakthrough, Lord God. Lord, dalangin namin na magkaroon kami ng pagnanasa sa aming puso na ito ay masunod, Panginoon. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos. Biyayaan niyo po kami ng pagsunod ng pananampalataya, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapanatili, makapagpatuloy, O God. Tumibay, tumatag, O Jesus Christ. Salamat po sa inyo, Panginoon. Gaya ng aming napag-aralan, Jesus Christ is our ultimate breakthrough. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon, ang inyong pagparito sa lupa, kapanganakan, kamatayan, at muling pagkabuhay, muling pagbabalik, ang nagbigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon, at patuloy na magbibigay ng katagumpayan. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po ang araw na ito, ang lahat ng gagawin ng inyong mga anak, ang mga papasok sa trabaho. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kalakasan at talas ng isipan, Panginoon. Ilayo niyo po sa lahat ng kapahamakan. Ilayo niyo po sa lahat ng sakuna. Salamat po sa inyo, dakilang Diyos. Pinupuri namin kayo. Pinapasalamatan namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. God bless po sa ating lahat.